mo ngayon i-compare? Pag lumabas sa General Appropriations Act is a different amount. Now, may sinabi rin si Kong Ungab about that. May nakita siya doon sa huli. O doon sa Annex A, page SP11 of the BICAM report labeled as Annex A. Amended amount under Item 7, Agriculture and Fisheries Modernization Program in the BICAM report is 146,335,937,000. Pero sa GAA, ang laman ay 126,758,221. Nawala yung 200 billion. So may missing 200 billion that happened between the BICAM report and the GAA. Do you understand why it is bad? Na bakit sinasabi niyo na may binibintang niyo na naman si Tatay Dina, report lang yun nga yung purpose eh. The report is the basis for the General Appropriations Bill. Yung magkasalungat yung House at yung Senate bill, nagkasundo sila, yung kasunduan na yun, i-input yan sa GAB. Anong i-input nila sa GAB kung blanco? Okay. Hi, so, nitong araw na ito, it's been kind of a back and forth yata, or nag-attempt mag-back and forth. The president issued a statement, was ambushed. I don't like the mint tea for some reason. It's weird tasting. Nag-ambush interview ang ating Pangulo kanina and blatantly said that former President Duterte is lying. Unfortunately, mali yata yung target ng ating Pangulo. Kung papakinggan ninyo yung Basta Dabawenyo episode to which the President was reacting to, si former President Duterte was merely making a legal opinion, but yung nag-forward o yung nagpresenta ng issue tungkol dun sa mga blanco sa BICAM report, not the GAB or not the GAA, is Congressman Ungab. Okay. So, former President Duterte was very clear that he was giving an opinion as a lawyer. And then he later on, during the course of that, dinidirect niya si Attorney Delgra to look into the possibility of criminal or any other action. So, natatawa ako bakit sasabihan siya na he's lying when how can you lie about an opinion when may basis naman po yung opinion niya. So, I don't really care. Pupunta kayo dito, bibigyan niyo ako ng opinion ng ibang abogado wherein we're similarly situated. But if you put 10 lawyers in a room, you can still get 15 different opinions. So Mr. Jose Floro Fornilos, I don't care. Di ba? Isipin niyo lang talaga na this is kind of, how do you call this? That's very rude. Sabi ni Ma'am Elizabeth Acosta naman, ipilit mo pa sa'yo. Anong ipilit mo pa sa akin? Sinong namimilit dito? Ikaw yata yun. Papasok ka dito, tapos biglang namimilit. Alam nyo, ang sinabi ko pa lang so far is that the President may have been mistaken in calling the former President a liar because former President Duterte was not the one who said that there was a blank in the GAA or in the GAB. Okay? And as a matter of fact, Congressman Ungab said very clearly that it was the Bicameral Conference Committee report. Now, President Duterte was reacting or was being asked to react and to give his comments as a lawyer. So, pilitin nyo pa. Di ba? But I think medyo, it doesn't sound like the President to say he's lying, yung ganyan. Hindi siya ganyan magsalita. But apparently, siguro medyo napapressure na ang ating Pangulo sa sunod-sunod na mga pangyayari. Kaya ganyan na po, umaangas yung kanyang pagsasalita, which isn't him. Okay? This I can say, sige, subukan mo ninyo trolls na mas magaling kayo pag kinikilatis ninyo yung actions ng Pangulo. Magandang gabi sa lahat pala na nandito. Pasensya na hindi ko kayo lahat nasagot about on your good evening greetings. Hi, kay Tubigan ni Osay. Good evening. Pagka naka-follow o naka-subscribe ba yung term doon sa ano ba to? Sa Rumble, tapos may nag-comment sila, napo-prioritize yon. And of course, yung mga subscribers, members, ganyan, priority of course yung mga comments ninyo para naman may konting man lang akong nasukli sa inyong masugid na suporta sa amin. Maraming salamat po. Sabi ni Awi, basically what BBM was pointing out was the GAA and not the BICAM report. So kung ano yung script ni Bersamin, gaya na rin si BBM.
I was shocked na talaga sinabi niya na FPRD is a liar tapos sabay tawa. Yun nga eh. Rumble, Ma'am Scarlett O'Hara, Rumble is spelled R-U-M-B-L-E. It's another platform po. So, okay, next. So, it doesn't change the fact, okay? Kahit sabihin pa na, kumbaga, this is a distraction. Distracting yung kanilang argumento. Kasi ang sinasabi ni Pangulo, tama naman siya. Tama naman kasi ang sinaynan niya is the General Appropriations Act. The General Appropriations Act used to be the General Appropriations Bill. The General Appropriations Bill requires input. Ang input na yon ay doon ang gagaling sa bicameral conference. So, let's go back. Paano ba nagpapasa ng batas? So, ang mga batas katulad ng mga funding, yung mga taxation and so on, manggagaling yan dapat sa sa lower house. Although pwedeng magawa ng counterpart bill ang Senado. So, it passes to, bago magawa po, magpapas yan on first reading, usually they adopt the National Expenditure Program or something else. Pero papasa yan ng first reading and then it will be referred to the Committee on Appropriations. Sa Committee on Appropriations, dyan po sila nagkakaroon ng mga pagdinig. So, ang mga komite ng bawat ahensya or department ay pupunta doon pag tinawag ng Congress para sagutin kung ano yung mga pangangailangan nila, sabihin nila dun sa mga kongresista at mga senador kung ano yung mga pangangailangan nila na kailangan sa pondo. Yung sa National Expenditure Program, usually nakalaan lahat yon, pero pwedeng magtanong, halimbawa, o para saan ito, anong ginawa ito, ganyan. Alright? So, of course, subject to limitations pa rin, at isa nga dun sa limitations ay yung mga detalye pagdating sa confidential and intelligence funds. COA po ang may discretion na mag-usisa yan, although they do receive a copy in a sealed envelope of the operational details para dun sa confidential and intelligence fund. So after it passes, after hearings doon sa Committee on Appropriations, gagawa sila ng committee report. This committee report is passed to the plenary along with the pagbotohan na ng committee yan. And then it will pass to what we call third reading. Yung third reading, sa plenaryo yan, bobotohan yan. Now, Congress can have a bill and then Senate can have its own bill. Pagka hindi ito magkatugma, mayroong mga provision doon na hindi sila pareho, then magkakaroon ng Bicameral Conference Committee. Ano yung Bicameral Conference Committee? Yung mga kinatawan ng Senado at may mga kinatawan ng Kongreso, magmi-meeting sila para i-reconcile yung mga salu-salungat o yung mga hindi parehong provisions. So pag natapos yan, magkakasundo sila doon sa BICAM. Tapos, yung pagkakasundo nila, ilalagay nila yan doon sa Bicameral Conference Committee report. Kaya pinapoint out ni Congressman Ungab na hindi regular yung blanco yung mga amounts doon dahil usually kaya yan nandyan sa BICAM dahil ito ay napag-usapan tapos nagkasundo sila. So, ibig sabihin, mayroong value, mayroong presyo na ilalagay doon. Ang tanong is, bakit hindi nalagay? And kung blanco ngayon, bakit hindi sino ang nagpuno ng mga numbers na yon? At bukod pa doon, yung numbers ba yon ay kasundo ng numbers na nasa BICAM na pinag-usapan nila, na napagkasunduan nila. Ang BICAM po, very secretive yan. Wala po yung transcript of stenographic notes, wala po yan yung mga blow-by-blow ano yung napag-usapan. Ang pwede lang pag-usapan dyan ay yung BICAM report. At yung BICAM report, usually, lahat sila ay pipirma dyan, nang sa gayon makikita yung pagkanilang pagsasang-ayon. Okay. So, yun lang po ang tinatanong. Ano ang naging basihan ng mga values or prices na naandun sa GAA if blanco yung lumabas doon sa committee report? So, di ba? Alam nyo, sa totoo lang, kung mayroong good faith dito, ang dali naman sumagot ng Kongreso. Sabihin lang ng Kongreso, ay, error yan. Mga, ay, mali pa lang. Ay, mali, parang ganon. Mali yung page na na-print or something like that. Kaso hindi pwede nilang gamitin yung excuse na yon. Kung kunwari sabihin nila, ay, that's an earlier version of the bill. Eh, bakit may mga pirma? Diba? They can't say that also. So, yun. Yun. It still has to be explained for the sake of the public. Kasi nga, ang lakas ng ugong, ang daming nagtatanong. Plus, itong media, katakataka. Doon sa pagtatanong kay Presidente Marcos, tinanong lang nila, what do you think about, yun yung binunyag daw ni former President Duterte. Doon pa lang alam na ninyo
there is something wrong. Kasi nangyayari naman po yan. Magtatanim ka ng tanong sa isang reporter, sasabihin mo din sa reporter, o ito, itanong ninyo. So, very specific yung tanong. At ang pinuntirya, si former President Duterte, who was there merely as a lawyer giving his opinion. Ngayon, itong si Congressman Ungab, siya po yung source, siya po yung nagbunyag, siya po yung nag-announce, may mga blanco yung Bicameral Conference Committee report. Malinaw yon doon sa interview. So, bakit ganon, di ba? Ang tinanong ng reporter, si President Duterte, hindi naman po siya yung nagbunyag. Bukod pa nun, tumigil siya. After sinagot ni Pangulong Marcos, they went to another topic, walang nagtanong tungkol dun sa Bicam report. If it's not a big deal, why didn't they pursue the question? That was the pink and purple elephant in the room. Di ba? Ang laki-laking, itatawid mo na lang yung tanong. Bakit hindi pa nila tinanong? Di ba? Sabi ni Alan, hindi talaga maintindihan ni BBM na sa Bicam ang tinukoy ni Tatay Diggs na blanco yung ibang page. Kasi blanco na yung utang. Grabe kayo. Sabi ni The Lucky Kitty Cat, according to Yusek Goddess, practice ng Bicam to leave certain items blank when they refer to a section that they don't intend to change or amend. That's, for me, questionable. Kasi ganito yun eh. Kung wala naman pala silang intensyon na baguhin o amyendahan, bakit nasa report? Kasi kaya kayo nagba-Bicam dahil hindi magkasundo yung House at yung Senate sa provision na yon. So ano yung sinasabi niyang don't intend to change or amend? Which one? The Senate or the Congress? Kasi kaya yan nandyan because mayroong discrepancy or mayroong hindi sila ng pareho, hindi pa sila nag-agree kung ano yung ipopondo doon sa ahensya o doon sa item na yon. I hope naintindihan nyo. Sabihan niyo ako pag hindi naintindihan. So para sa akin, practice to leave certain items blank when they refer to the section that they don't intend to change or amend does not sound correct. Mahal naman natin si Yusek Goddess. Mabait naman yan. Kaya lang, I don't agree with this statement. Kasi bakit, kung hindi mo naman pala babaguhin, bakit nakablanko? Eh di may value na yan, may presyo yan. Or kung hindi naman pala intended to be changed, bakit nasa Bicam siya? Ipapasok mo lang sa Bicam pag hindi kayo nagkasundo eh. And na hindi kayo nagkakasundo, magkaiba yung numbers. So what does that mean? They don't intend to change or amend it. Eh ano yung lalagay nila? Besides, inamin na rin ni Senator Amy na may mga missing documents, may mga missing achuchuchu, ganyan. Kaya hindi siya pumirma. Of course, hindi lang siya. Si Senator Bato, hindi rin nakapirma as far as I remember. Hindi siya pumirma din dun sa final, di ba? So, it's still a question. In other words, this is an attempt to say na, wala naman yan. Much ado about nothing. Pero it still is much ado. And it's not about nothing. Because the Bicam is your input into the GAB. It's not the only input. Kasi kaya nga may Bicam, ilang provisions lang yan na babaguhin nila. Kasi nga hindi sila na magkasundo. Hindi magkaiba, hindi na magkasundo. Yung Bicam, yan yung time na i-reconcile nyo. Ang binigay, kunwari ng Senate, 10 billion, pero dun sa House, 20 billion. Mag-uusap sila, magkano ba ang ilalagay natin dito. Ito, tama si Amang Pulube, sabi niya, ayokong sinasalungat si Attorney Claire kasi hindi naman kami magkaaway niyan. Nagkikita nga kami sa Quezon City Court pag may hearing. So, pero sabi niya, baka draft lang daw yon. Pero tama si Amang at sinabi niya, ba't may pirma yung draft? So, ibig sabihin, oo nga, ito, kumpleto pa yung mga pirma. Diba? At saka kumpleto yung dinownload ko nga yung in-upload ni Mayor Baste. Ganyan karami. So, tama, nakita ko naman yung mga blanco-blanco and so on. So, ang tignan ko, yung komento ni Senator Amy kasi she's trying to play middle ground or neutral ground. So, ang sabi niya, talaga naman may mga blanco. Kaya hindi daw siya pumirma. Pero by the time umakyat yun kay Presidente, kumpleto na daw. Ang tanong nga is, kailangan pa bang umakyat kay Presidente yung Bicam? Normally, hindi naman. Either yung bill na lang, tapos i-compare lang yan sa National Expenditure Program. Tapos if he has any questions, pwede naman silang kumuha ng mga transcripts or information through the Legislative Liaison Officer. So kumbaga, the President, it is entirely possible na hindi na niya makikita yan. Sabi ni Ryan, why are the Senate and lower house still silent about it now? Yun nga yung tanong, bakit sila ang dinidepensahan ng ating Pangulo? Sa totoo lang, dapat sinabi na lang ni Pangulo, alam nyo, sa legislature yan, ang pinirmahan ko, yung GAB, naging GAA tuloy, dahil pinirmahan ko nga So, yung mga ganyan, yung nasa Bicam, legislature ang tanongin nyo. Pwede naman siyang hindi
bumira kay Presidente Duterte kasi this is really a legislative issue. Sabi ng isang troll dito, Lola, tama na yung suwang ni mo. Naku, pang pinalalabas mo, matanda ako, pangit ako, and all that. Hiyang-hiya naman ako dun sa tao na walang picture, ano? Kahiya ka. Ang tunay na maganda, kayang mag-live. Hindi mo kaya eh. Picture mo nga, hindi mo malagay eh. Anyway, so, pero yun, tama si Amang. If it was an earlier version, that they've still signed. In other words, it's not an argument eh. So kunwari, may version A. Unang lumabas, pinirmahan ng mga kongresista ng blanco. Tapos, habol na lang, yung later version, oh, ito puno na, pirmahan nyo uli. Hala, it still means that they signed a blank one. Yun po yung issue. Blanco kasi yung pinirmahan. So whether they signed it earlier and then there's something else later, they still signed a report that had blanks. Yun. Sabi ni Julian's World, di kaya si Ko ang nag-fill in the blanks tapos pinalabas na nag-resign para lituhin tayo. Well, sa ngayon, wala pa akong evidence to indicate that. Of course, you're free to speculate. Bahagi naman ng freedom of speech yan as long as it is, it's clear that these are speculation. Sabi ni Mark Louie, impeachable po ba yan? Hindi po yung presidente yung pumirma ng blanco eh. Ang pinirmahan ni Pangulo, yung GAA, it is entirely possible that he never even saw the BICAM report. Unless hiningi niya at sinabi niya, gusto kong makita anong napagkasunduan doon sa ganito. Ayan. Sabi ni Jim, halata na si BBM against the Dutertes. Let's observe how he answers. Ayan na nga, ang is, clearly, natutulak na siya away from the Dutertes kasi meron pa siya, well, not naman natutulak, but he is opting for an attack. Can the public see the blank form? It's posted, ma'am. Pinost nga po ni Mayor Duterte. I have a copy. Ito yun. At yung pinakita ni Congressman Ungab, we're lifted directly from there. So yung mga nakita ninyo dun sa presentation niya, yun po yung tamang mga pages. Andun yun. So it's already online. Sabi ni Eddie, dati nang galit yan. Pwede. Akala ko maaga, sabi ni PGI, yung pala maganda. Naks. Wala pang Maria. Lang ako. Basta, ang sure na sure ako, itong mga to. Number one, I don't mind being old. I have children, I have grandchildren. Late na nga eh. But I don't care and I don't mind. Kasi ang dami ko namang pinagdaanan. I like my life. I don't mind the number of years. Bakit naman hindi? Ang dami kong magagandang experience, di ba? So it's not for me pag sinabing, hoy, Lola. Ay, Lola naman talaga ako. Pag sinabi mo, Thunders. Uy, ngayon? Di ba? Hiyang-hiya naman ng Lola mo sa to. O ang nanay mo. Wala kang nanay? Wala kang magulang? Sabi ni Bog, si Lukyang pala hindi ka pa Lola. But, thank you. But I am, ha? Ang cute kaya ng mga apo ko. Sabi ni Rev, what if natotoo nga yung sinabi ni PRD? Ano po mangyayari? Yan din ask ko kay Attorney Claire pero hindi niya sinasagot. Kung totoo nga yun, it could merit an investigation. May mga nagsasabi nga, hindi standard yan. Ginagawa naman talaga yan. But even if they had been doing it before, it doesn't make it right, di ba? Ngayon, nabunyag na siya. So the question is, bakit kayo pumipirma ng blanco? Pag sinabi nilang, hindi kasi napag-usapan na yan. Hindi po, kasi dun sa BICAM report, dapat kumpleto na yan. Kasi yan ang embodiment, yun yung codification ng inyong napag-usapan. Yun po yung pruweba kung ano yung napagkasunduan ninyo. Kaya hindi dapat binablanko yun. Lalong-lalo na kasi pwedeng may magsingit ng number dyan. So kunwari, sasabihin nila, bigyan natin ng 10 billion ang DA dito sa line item na ito. Yay, ganyan. Mamaya may maglagay dyan. Ang ilalagay na amount, 15 billion. Yung pala may hihingi ng 5 billion. O remember yung kwento ni VP Inday?
Yung kwento ni VP Inday is, yung Kongreso daw, nagbibigay ng pondo, minsan sobra pa. Pero pagka na-download na yun dun sa ahensya, hihingin nila yung ibang portion ng budget. Kaya takang-taka siya, nung kalihim siya, di ba, tumigil siya, nag-resign siya. Kasi nung nakakuha siya ng budget, may mga kongresista na pumupunta sa kanya. Tapos humihingi ng pondo, kaya daw nila binigay yung ganyang kalaking budget sa kanya. Kasi yung iba doon kanila sa mga kongresista. So si VP Inday ang ang naglabas nun. So kaya nagiging issue ito dahil sa kwento niya rin in addition, di ba? Ngayon, merong pruweba, bakit pinirmahan na blanco ito? Yung pala, baka posibleng may magdadagdag dyan, di ba? So dahil may mga ganyan, may possibility na may manamantala sa mga blanco na yon, pwede yan ipaimbestigahan. Wag lang sana House o o Senado ang mag-imbestiga. Anong tawag doon, di ba? Okay. Sabi ni Noel, magandang explanation po ito para sa mga masa, ma'am. So nilagay ko rin naman po yan, may upload ako sa TikTok. Kung mayroon kayong TikTok, tignan nyo na. Uy, dinig ko, bumalik na yung TikTok sa US. Galing din ni Trump, ano? Sabi ni Kazu, naku, baka Quadcom pa yung mag-imbestiga. Hala, magugulo lalo yung kwento. Sabi ni Engineer Rolls, hope to meet you in person. Parati naman akong umiikot. Ayun, sabi ni Jen Lucky, yes, binalik na ni Trump. O, dinatuwa naman din tayo. So, tuloy ang karaoke nights natin. Kung aabot tayo ng gift goals. Kasi sa totoo lang, kung hindi, magpapahinga ako ng boses at magtsatsa ako. Sabi ni LG, dahil may butas, ay may maraming pwedeng iisipin. Siguro, nakarating kay PBBM at kilap niya, kaya nagtagal at sinabi niya, pinag-aaralan niya daw. Well, wala naman po tayong ebidensya na ganyan. Tingin ko naman kasi, bago yan umabot sa GAA, bago yan maisabatas, o bago yan maging final version ng bill, ay i-correct na yan o lalagyan na nila ng values. Inaabot yan sa presidente. Kaya siguro yung presidente yung nagdi-defend. Kasi wala siyang kinalaman doon eh. Hindi siya matatanong na, teka muna, sino ba? Ano ba yung pinag-usapan ninyong amount dyan? Kasi tandaan ninyo ha, di sila naglalabas ng transcripts dyan. Or walang transcripts dyan. Meron na, ang pinaka-ebidensya ng napag-usapan ay yung BICAM report. Kaya mahalaga siya. Yeah, tuntua nga ako kasi, di ba napag-usapan natin. So, the day before that, di ba naguguluhan pa yung mga tao, ang daming nagsasabi na yung GAA yung blanco, yung GAA yung blanco. Kasi then, di ba, pinull out yung GAA, wala siya dun sa official gazette. So, kaya madali talagang maniniwala yung mga tao na yung GAA yon. Pero clear si Kong Ungab, ang sinabi niya, it's the BICAM report. Sabi ni Rain Daniel Garcia, posible po bang binago na nila yung BICAM report? Ito yung lumabas eh. Ito yung pinamigay nila sa mga kongresista at sa mga senador. Itong may mga blanco. So kahit baguhin pa nila, pumirma pa rin sila doon sa may blanco. They still did it. Ang tanong is, sinong nagpuno doon sa second BICAM report, if there's any? Naintindihan nyo? Mayroon na. They already did this. Huli na. May record na. Mayroon ng kopya na upload pa. So it's too late. Even if you maglabas kayo ng ng merong puno na ganyan, too late na, nakita na natin ito. Diba? Pumirma sila sa may blanco. Yun yung mali eh. So even if they create a newer one later on, ibig sabihin na huli natin sila na pumipirma sila ng may blanco. Do you understand? It's already there. Fait accompli, ika nga sa French. No. Sabi ni Net, since the president did not sign the copy with blanks, is he still liable for his negligence in not checking the bicameral report? Ay nako, sir, hindi po talaga pumipirma ang Pangulo sa BICAM. It's called a BICAM because bicameral. Two chambers. Bi means two, and cam is short for, yun nga, chambers. It means it's two chambers that met. They met to reconcile the two different bills. The two different bills then are turned into the General Appropriations Bill, which is then forwarded to the president. When he signs it, it becomes the General Appropriations Act. He does not sign anything that belongs to the legislature. Okay? There is no copy with blanks because the what was signed by the participants of BICAM. The president is not a participant of the BICAM. Kailangan ba natin ulitin yung ating ginawa kahapon na meron tayong visual aid?
Okay, meron ba? Gusto niyo visual aid uli? Kasi marami pang ano, why would you ask if the president is liable for signing something with blanks or ano, or even a later version na may blanks, too many cats on the table. So, di ba? So, we can do, hindi, medyo mahirap naman talaga intindihin. So, do you want me to do another visual aid? Meron naman pad paper pa dito. napaka ano natin, di ba tawag sa atin? Masyado tayong low tech. Sabi ni Boxfoot, ang tawag dyan, insertion. Hindi eh. Ang insertion, may siningit ka. Nakasulat na yung final, may dinagdag ka, siningit. Okay. So, ulitin natin, for the sake of those na hindi nakakaintindi. O sabi nila, Bubu, atupagin mo anak mo. Ano ba akala mong hawak ko? Anak? Tao? Pusa po yun? So, hindi ko alam kung bakit mo ako pinabababa. Siguro nasasaktan ka sa mga sinasabi ko. And the only reason masasaktan ka sa sinasabi ko is because wala ka kasing sagot. Hindi mo kayang i-argue yung punto namin dito, Palibasa, may kakulangan talaga kayo sa pagkakaintindi at saka sa impormasyon. Pero mabuti pa yung ibang mga tao na nagtatanong kasi after what they may not know right now, pero later on they will. Okay, so when the final bill is in the Senate, and there's a final bill in the House, nagsasanib puwersa sila. Magpapadala sila ng mga kinatawan to the BICAM. Okay. Like this. See? So, the Senate, matatapos sila. So, mayroong Senate bill na. Tapos na, napag-usapan na nila. Tapos may House bill na. Tapos na, napag-usapan na nila. Pero hindi po lahat yon magkakasundo yung mga provision. Halimbawa, ang Senado, posibleng generous sila, marami silang binigay sa iba't ibang ahensya. Ang House, nagtitipid. Example lang yan ha, hindi, it might not be true for everything. So, magba-BICAM sila. What is BICAM? It's called the Bicameral Conference Committee. Ibig sabihin, may mga kinatawan ng Senado, may mga kinatawan ng House, magmi-meeting sila, BICAM. After the meeting, they will agree with each other, di ba? Gagawa yung BICAM ng report. So, bakit may report? Ilalagay syempre in writing lahat po ng napagkasunduan dito sa BICAM. Kasi kaya may BICAM yan, dahil let's say yung provision yung binigay ng Senate sa DA mas malaki, yung sa House mas konti. Mag-uusap sila para pareho na sila nung So ilalagay lahat ng napagkasunduan nila sa report. The report, i-input yung mga napag-usapan sa BICAM, nandun na yun sa report. The report then will give way to the GAA. Ano yung GAA? GAB, sorry. Malis. With the GAB. What is a GAB? The B is for bill. General Appropriations Bill. So, meron na yung draft. Kaya lang, itong GAB yan ang may blanco sa umpisa. Pag natapos yung BICAM at lumabas yung report, i-input yan sa General Appropriations Bill. Okay, so far, all the way up to here, wala ang presidente dyan. This is just the legislature. It's the Senate and the House. Okay? When the bill is signed by the president, it becomes the GAA. So, dito lang, sa GAA, ang participation ng presidente. Okay? Sabi ni Busog Kid, dapat may quiz kami after. Dapat nga pass your papers eh. Okay. Sabi ni IDX, bakit nakarating sa presidente na may blanks? Wala pong nakarating sa presidente na may blanks. By the time ginawa yung GAB, wala na yung blanks kasi yung blanks nandito lang yan sa report. Kaya nga controversial siya. Kasi somewhere along the way, napuno yung numbers. Okay? Okay. Sabi ni Winston, yung BICAM members ba, President ng pipili, discretion ng buong House. Ganito po dapat ang pagkakaintindi ninyo, ha? Walang pakialam ang presidente pagdating sa legislature. Okay? Except na kung pagtataas niya yung kamay nila pagkakandidato. They are separate branches. Ulitin ko, they are separate branches. So, walang kinalaman ng presidente.
Whether sa BICAM, sa mga committee hearings, wala yan. What he has is political influence. Pero other than that, wala siyang say. Ang pipili are the respective houses. Senate will choose their own members, the House will choose their own members. Okay? Sabi ni Ronaldo, ask ko lang po, bakit walang nagpupunta ng Supreme Court to challenge the constitutionality of the budget of 2025? How easy do you think it is to go to the Supreme Court? Pwede ba yung kunwari, ay, mali ito ha, hindi ito magkasundo na na bukas punta na ako sa Supreme Court, may hawak na akong petition, ganon. Kala nyo ganon kadali? There's a reason why lawyers go to school first for 4 years undergrad, 4 years in law school, study for the bar for 6 months before taking it, and then you have to retake it pag hindi ka pumasok, pag hindi ka nakapasa. Because it's not easy to file a petition, sir. You don't just say, sir, ganito yung ginawa nila. Hindi mo sasabihin, Your Honor, ganito ginawa nila. Di ba bawal yun? Hindi. Magpapakita ka ng jurisprudence. Kung walang jurisprudence sa Pilipinas, maghahanap ka ng similar from abroad. You have to argue it. You have every sentence, every assertion that you put in there has to have a basis. It's worse than writing an academic paper. Kasi at least sa academic paper, ang dali mag-ibid-ibid yung mga ganyan. Sa legal, sa petition, that is why lawyers get paid a lot. Kasi it's not easy. Well, not all lawyers get paid a lot. Merong iba talaga. And I'm very grateful for them who do the pro bono work. So, that's number one. Getting somebody to represent you. Okay? But doon pa lang, getting somebody to represent you who is willing to undertake it at the budget that you can afford. So if you cannot afford it, you're looking for a lawyer who will do pro bono work. However, so many lawyers are not willing to do pro bono work lately. I don't know why. Hindi. Sabi ni Lenny Fermin, pwede mga staff or technical group basta kopyahin lang ang laman ng BICAM na dapat kumpleto. What do you mean? No. Sabi naman ni Edric, and this is where I disagree. I agree with transparency, but transparency doesn't necessarily mean you have to televise everything. Ganito po kasi yan. Minsan, when you're discussing something, sometimes somebody has to play the devil's advocate. It might be misconstrued, and these people are politicians. So, pwedeng hindi. And as a matter of fact, yung mga discussions in, let's say, in Malacanang, as they are in the White House, yung mga discussions that are not final policies, bawal yun. Hindi mo rin yan pwede isubpina. They are not subject to freedom of information because you need them to be free to discuss. Even if it is difficult to discuss. O halimbawa, what if you're talking about the declaration of martial law? The president is weighing, itong taong to may kasalanan na ganito, may ganito, ganito. Sometimes the information is sensitive and it needs to be brought up. So you cannot subject everything to transparency. And the Constitution recognizes that. Kaya nga may intel funds, kaya nga may confidential funds. However, what they need to do is have a record. So kapag kailangan ng buwagin yung secrecy, it does not affect national interest or in fact, it is in the national interest na ilabas yun yung time na pwede siyang ilabas. So, transparency doesn't necessarily mean everything is televised. Do you televise your going to the bathroom? Di ba hindi? Because there is no good that comes out of it. Pwede mo ngang sabihin, I have nothing to hide, pero yung totoo niyan, you don't want people going into your house and observing what you do every day. So there's a whole discussion on privacy and transparency, which we might not have time for today, but think about it. So, totoo po na wala na. May blanco nga po. Di ba pinakita sa inyo? Holy cow, what are you saying? I don't understand. Saan yung nalilito? Bakit kayo nalilito? Blanco kaya issue. Blanco yung sa BICAM. Issue siya. Ang hindi blanco, yung bill. Siyempre, somewhere along the way, may nagpuno ng numbers na yon. Pero kung pinuno nila yung numbers, the question is, are they the same numbers that were discussed at BICAM? Dinagdagan ba yan? Sino yung nagpuno? Dapat puno na yon noon pa. Because you added it late, the question now is whether or not that is sanctioned, whether or not it is legal pa. No. Sabi ni Jason, di ba nabibigyan ng copy ng BICAM report ang Malacanang? Not unless Malacanang asks for it.
Sino yung kabila? Sabi ni Ma'am Teresita, nanood ako sa kabila, nakita ko si Attorney Pix nakalive dyan. Dito na ako, mas malinaw explanation. Thank you po. Sabi ni Zermi, thank you so much. So, walang sawang pagpaintindi naming ordinaryong mamamayan. Thank you, ma'am. Sabi ni Danny, is there any comparison between the GAA and the National Expenditure Program? This would indicate how much Congress added to the NEP and to which department. I don't know if anybody has done a comparison, pero normally Malacanang would do that. It will be part of Malacanang's records. Kasi sa kanila yun eh. Sa Malacanang is the one that signs the National Expenditure Program. And I'm very sure DBM would have one. So, oh my gosh. Sabi ni Mark, so ibig sabihin yung hawak ni Tatay Digong ng mga papers only report. It's an important report. But it's a final report. Yes, it is important because that is the basis for the GAB, for the bill, for the law. It is evidence kung anong napag-usapan sa BICAM. Kasi hindi po sila nagta-transcript of records doon. Yan yung ebidensya na napag-usapan nila, o itong amount, nag-agree tayo sa amount na to. Paano mo ngayon i-compare? Pag lumabas sa General Appropriations Act is a different amount. Now, may sinabi rin si Kong Ungab about that. Halimbawa, mayroon siyang nakita. May nakita siya doon sa huli. O, dun sa Annex A, page SP11 of the BICAM report labeled as Annex A, amended amount under Item 7, Agriculture and Fisheries Modernization Program in the BICAM report is 146,335,937,000. Pero sa GAA, ang laman ay 126,758,221. Nawala yung 200 billion. So may missing 200 billion that happened between the BICAM report and the GAA. Do you understand why it is bad? Na bakit sinasabi niyo na may binibintang niyo na naman si Tatay Dina, report lang yon, yun nga yung purpose eh. The report is the basis for the General Appropriations Bill. Yung magkasalungat yung House at yung Senate bill, nagkasundo sila, yung kasunduan na yon i-input yan sa GAB. Anong i-input nila sa GAB kung blanco? Sabi nila, Suwar, ang ingay mo. Ba't ka nandito? Naiingayan ka pala, pero nood ka naman nanood. Anong tawag dyan sa'yo? Glutton for punishment?